candidates and if we can get the names, kasi I think it would be important for the credibility of the ICC kung masubmit natin sa kanila sino-sino mga to, ano nangyari. Kasi parang simple lang ang sagot parati na invento lang yan eh. But again, may resibo, sundan natin. Number two, Mr. Chairman, before we go to that general question na pagdi-deliver, kanina nakilala na natin po si Sergeant Tube, no? Yes. Sino si Bulon Tate, sir? Tapos Orbilio. Yeah. So sir, kayo yung nakalagay dito kasi I'll just give the context, no. Nung February pa dapat magpapalitan ng Senate President. At dapat to napunta kay Senator Loren Legarda. Pero nakatanggap kami ng mga tawag at doon sinasabi hindi maaaresto si Senator Jinggoy, hindi magkakakaso, wag lang siyang sumama. Narinig ko mismo yung conversation. Pero may kasama pa kasi kaming isang senador na siya din ang nag-decide na wag nang ituloy yung pagpapalitan. At netong ako na, kausap ko siya, payag siya pag number 14 siya, number 13 Senator Bato. But tinatanong ko siya, kasi wala naman siyang kaso. So tinatanong ko siya na, Sen, bro, wala ka namang kaso eh, bakit ka tinatakot? Tapos sabi nga niya na, kita mo naman sa Blue Ribbon eh, banggitin ka lang, patay ka na. At etong ginagawa nila Senator Lacson, nila SP Soto, mabigat. So ang kinatatakot din niya, wala naman siyang kaso, wala naman. I can back up this, what I'm saying. But nagulat ako dito po sa letter E42, nakalagay dito, nag-deliver kay Senator Tito Soto. Pwede nyo bang i-verify? Totoo po to at ay kwento nyo yung circumstance. Yes, Your Honor. Sige, sir. Yung time na yan, Your Honor, advance team kami, Your Honor. Nauna kami sa area kasi in-advise na kami ng team leader namin na mag-proceed na sa building ni Tito Soto sa Baclaran. So, after lunch, nandun na po kami aboard. Ngayon, nag-aantay kami na dumating sila ni Boss Saldi. Kalau na dumating sila, ngayon, na okay na yung area, nariko na namin. Pagdating nila, na ako nag-guide po dun sa baba. Parang may basement sa gilid po. Ngayon, dumiretso yung limo ni Boss, umikot. Tapos nag-drop off. Tapos, makyat sa parang nagdanan. Kung wala ka pa ring Atomic card hanggang ngayon or hindi mo pa ginagamit yung Atomic card mo, you're missing a lot. I use this for every... Si Mark, saka si Paul, saka yung ISO niya po niya, si Police, Police Major Dichoso po. Tapos noon, pasakay siya sa elevator, may pagbukas ng elevator, may nagsalubong po doon. Sumakay sila. Tapos yung malita po na dala po namin, nadala po ng mga kasama ko, tulak-tulak po nila yung dalawa, hinabol ko yung dalawa, at sinambay po sa elevator. Tapos yung the rest po na ibang malita, hindi po nakahabol, nauna na po, akyat sa taas po. Anong dineliver nyo? Pera? Pera po. Alam mo magkano? Large po, malaki. Large, ang large usually ang laman ay 40 to 70 po. so ilan ang dineliver? 40 to 70 po yung So isang laman isang po. maleta lang. 5 po, 5. 5 maleta na Opo. tig 40. Yes, Your Honor. Yeah. So more or less kailan to? Isagin, Your Honor. More or less kailan? Kailan? When? Year 2024 po, bago Campaign period. Yes po. Okay. So, kaya ko to tinatanong dahil mabigat sa akin to dahil nga pinaniniwala natin yung Blue Ribbon Committee na pinamunuan ni Senator Lacson, but everyone knows magpartner talaga yan si Senator Tito Soto and Senator Lacson, no? Not partners in business but partners in politics, no? And then dun sa susunod na paragraph pero walang pangalan kung sino, nandito din pangalan ni Senator Erwin Tulfo na pinapangalan nilang susunod na chairman ng Blue Ribbon Committee kung sila masusunod. Sinong may alam nito? Dito po, si... So, babalikan kita, sir, ha, dun sa details kay Senator Soto. Kay Senator Tulfo,
Ano Ako yung po, details? magandang umaga po, Your Yes. Honor. Ako po yung involved doon kay Senator Erwin Tulfo. Sir, pangalan tapos pakikwento na lang yung circumstance. Ako po, sir, si Bernard Gumban. Bali po, nakapag-deliver po ako doon kay Senator Erwin Tulfo ng 2 beses. Yung una po, 2 maleta, tapos yung pangalawa po, 6. Ano yung 2 maleta? Anong size? Maliit na po, small tsaka medium siguro. Small. Ano ulit laman ng small? Nasa 20 to 25. Okay, and then medium. Yung medium po. Ay, medium ata yung 20 to 25, no? Tama ba? Maliit po. Yung small po, Okay, tapos yung medium. nasa 40 to 50. Okay, so ang dineliver mo is from 60 to 70. Okay. Tapos yung pangalawang beses po, Your Honor, 6 na malita na po. 6 na gano'ng kalaki? Halo-halo po. Halo-halo na. Opo, So, Your Honor. even assuming small lahat, kung 6 sa 25, at least 150. No, at least. No. Yes, Your Honor. Saan ng first at saan yung second delivery? Dito sa may bahay niya po, Your Honor, dito sa Green Hills. Green Hills. Paano nyo alam na bahay niya yun? Tinanong ko po si Mark Tiksay. Sabi ko, Boss Mark, kaninong bahay po ba yun? Sabi niya kay Senator Erwin. So pagdating nyo doon, katulad nung kwento doon sa Ilocos, so may sumalubong, kinuha lang, pinapasok kayo, paanong... Bali po, Your Honor, si Mark po, tsaka si Boss Mark, si Mark Tiksay, tsaka yung contact doon sa bahay ni Senator Erwin, sila po yung nag-uusap niyan. Tapos pagdating po doon sa bahay, ibababa po namin yung mga malita, tapos ihatid doon sa loob. Yung nagre-receive na po yung si Boss Mark na po, tsaka yung nagre-receive yung bala. So hanggang saan ka nakapasok? Nakapasok po ko doon, yung bahay po may basement eh. Hindi na hanggang sa ano lang. Yung basement, Pababa. kasama kotse or bababa? Hindi po, Your Honor, yung malita po, Yung maleta. Tinulak So yung siya. kotse, sa parking lang kayo, sa labas lang po ng bahay. tapos nadala yung maleta hanggang sa basement. Papasok lang po kasi may sumalubong na po doon eh, yung... Okay. ano So po kung yun? halimbawa dadala namin kayo dun sa mga lugar na sinasabi nyo, matuturo nyo na ito yung bahay tapos Yes, masasabi Your nyo Honor. dito yung basement. Yes, sir. Yes, sir. Opo. Third lang, nagulat lang ako sa mga pangalan na to. Letter J, Franz Castro. Nasa Progressive Black to at nandito siya nung Martes. Martes at basta this week nandito siya eh. Sino may alam nitong kay Franz Castro? Nasa paragraph 43. Tapos Leila de Lima. Tapos may nakalagay dito sa Polo Club na bigay. Sino po dito? Nagugulat lang po ako kasi traditionally ang anti-Marcos, yung progressive groups and yung Dilaw at Pink. Pero recently sa nangyayari sa Senate, Marcos na rin eh. But biglang nandito mga pangalan nila. Again, that doesn't mean this is true. That's why I want to found. Sinong may alam nung kay Leila de Lima at saka kay Franz Castro? Mga kongresista. Si Franz Castro, Your Honor, laging ka-meeting niya nila Boss Saldico sa opisina niya doon sa Congress po at saka sa Okay. Townhouse. Then pagkatapos po ng meeting nila, paglabas po, may mga bit-bit na po yan silang mga paper Pag bag. sinabing sila, sino pa usually kasama ni Franz Castro? Not necessarily sa pera, sa meeting. Yung babae rin yun na Your Honor, yung lagi niya kasama. 3 yan sila, Your Honor, kasama si Raul Manuel at saka yung isa pa. Si Franz Castro at saka si Brosas, Your Honor. Okay. How about yung kay Leila de Lima? Sinong may alam? Si Laila de Lima po, lagi po yan sa Townhouse. Ka-meeting po sila boss. Then, pagkatapos po niyan, ganun din po, may dala-dala na rin po yan. Kuha niyan, Your Honor, Quadcom hearing. Kailangan nating i-clarify muna, no? Kasi yung pagkabanggit nyo kay Congresswoman Laila de Lima, kasama siya sa mga congressmen ng 19 Congress. Hindi pa siya congresswoman noon eh. Yan Bakit nga. siya kasama rito dun sa listahan ninyo sa paragraph 43? Yan po yung, siguro po may lapses po kami dyan. Kasi, Your Honor, nung Napagkamalan nyo siyang congresswoman noong panahon na yon. Nung congresswoman, nung panahon na yun, Your Honor, hindi pa po siya kongresista.
Pero yung namimit na po kami ni Attorney Baligod, kung congresswoman na po kasi siya, kaya na sama po dyan sa mga congressman po. Kasi bukod sa kanya, itong tunay na mga congressmen na nilist down nyo sa paragraph 43, babanggitin ko na, salita nyo naman ito eh. Ito yung mga nag-deliver po kami mismo sa bahay ng ilan, sa HOR, at yung iba kinuha nila sa Unit 8 o Unit 9 ng Polo Club Townhouse, Forbes Park. Sila yung mga sumusunod. Benny Abante, Sia Adyong, Jose Alvarez. Dito binabanggit ninyo kung saan kinuha eh. Halimbawa, si Benny Abante, kinuha niya sa House of Representatives saka sa Townhouse. Si Sia Adyong, mga congressman po ito House of Representatives niya kinuha. Jose Alvarez sa Forbes Park House. Jojo Ang, Townhouse. Julien Baronda, Townhouse. Ace Barbers, Townhouse. Ching Bernos, House of Representatives. Arlene Brosas, House of Representatives, Townhouse. Franz Castro, House of Representatives, Townhouse. Joel Chua, House of Representatives. Manix Delipe, House of Representatives. Ito nga, si Laila de Lima, Townhouse din niya kinuha. Dan Fernandez, House of Representatives, Townhouse. Janet Garin, House of Representatives, Townhouse. Dong Gonzales, Townhouse. J. Konghun, House of Representatives at Townhouse. Jerbil Luistro, House of Representatives. Raul Manuel, House of Representatives and Townhouse. Ito yung mga makabayan group na sinasabi ni Senate President kanina eh. Raul Manuel, Franz Castro, Arlene Brosas. Ito yung makabayan black. Na kapag nagsasalita sila sa House of Representatives, matagal ko po silang nakasama roon eh. Wala nang ginawang mabuti ang gobyerno. Palagi sila na nang mabuti. Na parang sila, ay ngayon pala di ko sinasabing totoo lahat ito, kaya kayo nandito para patibayan ninyo, para tindigan ninyo na totoo lahat ang sinabi nyo rito. Sandro Marcos, Forbes Park. Paulo Ortega, House of Representatives. Joseph Paduano, House of Representatives, Townhouse. Stella Kimbo, House of Representatives, Townhouse and Residence. J.J. Suarez, House of Representatives. Erwin Tulpo, ayun, Green Hills, House of Representatives. Itong lahat po ng binanggit ninyo na mga ngayon ay naglilingkod na miyembro ng House of Representatives, yung iba naman ay wala na, kailangang mapatibayan natin sa pagitan ng inyong individual o sama-samang paglalahad na tama lahat, na sila ay nakatanggap sa iba't ibang paraan at iba't ibang lugar ng salapi na kailangan nating mapatunayan ngayon. Sino gusto magsimula? Kailangan mapatibayan natin lahat ito. Your Honor, itong mga dating mga sundalo natin ay meron silang na-share sa akin na screen capture ng kanilang chat group, no? Kasi ang nangyayari po noon, may chat group sila. Pag mag-deliver sila ng pera sa isang personalidad, ay kinukuhanan nila ng picture at ipinapasa sa chat group nila. Pag nakita po yun ni Ginoong Zaldico, fino-forward niya doon sa recipient at sinasabi, okay na ako sa iyo ha, etc. Pero kung kasama mismo si Ginoong Zaldico sa pag-deliver, hindi na nila napipicturan. Hindi, yun lamang, maski na yun, pwedeng tanggapin ng komite. Dahil ang importante lang, mapatibayan natin na itong mga taong binanggit natin ngayong umaga, sapagkat ito naman nasusulat sa inyong pinagsama-samang salaysay, merong mapagbabatayang Ito po noong April 8, Tuesday po ito, may nag-text yung si Police Captain Alvin Nugid,
yung parang team leader po nila. Sabi niya, Franz Castro, saka Arlene Brosas, dito na sila, sir. Tapos may sagot, sir, may kasama pa daw sila, continue daw. Papato lang, sir, sa tropa sa baba. And then may naipasa rin nga sa akin na isang picture ni Congresswoman Brosas doon sa opisina ni Congressman Saldico, no? So si Congresswoman So lahat ng nabanggit nating mga public figures ngayon, merong mga confirmatory na ebidensya sa chat ninyo, kung hindi man litrato, confirming that all of them Opo, receive these kickbacks. yung pag-receive po ng kickback, sabi ko, pinapadala sa chat group nila. Yun nga, merong Oo. coverage na chat group report, kung ano man ang tawag ninyo, para mapatunayan nating isa-isang mga ito na nakatanggap ng kickback. Hindi po exactly na one-on-one correspondence po, no? Dahil yung iba po na na-capture nila sa screenshots, through screenshots, nakuha po sa telepono ng iba. Pero may naiwan din po sa iba na maibibigay po namin sa inyo. I think ang ibig sabihin ni Chairman, katulad nung nagtanong ako kay Senator Tito Soto, allegedly, sinagot nung tatlo na, or tatlo, nung tinanong ko kay Senator Erwin. So I think kung sino lang may personal knowledge dun sa iba. But just one comment lang, Mr. Chair, and appeal to sa Armed Forces of the Philippines. Alam niyo po, hindi biro po yung namamatayan ang sundalo. Akala natin pag namatayan yung sundalo, kompleto yung pondo para sa kanyang byuda or kung babae siya para sa kanyang nabyudo at yung mga anak, no? Remember, kung namatayan ng tiniente, hindi makukuha nung kanyang byuda yung sweldo na bilang colonel o bilang general. I mean, and yung anak, hindi na makakausap yung kanyang tatay o nanay. The reason why I say this is because yung progressive group have been consistent in trying to get the NTF-LCAC abolished. And they have been very consistent na dapat walang mga pondo para sa ilan mga lugar sa Pilipinas at NTF-LCAC. Marami silang accusation dito. So napakasakit naman kung nasa gobyerno pala ginagamit yung nakaw na pera para bigyan to mga individual na to, tapos mga individual na to ay ina-advocate na mawala yung NTF-LCAC na kung saan tuloy-tuloy po ang mga casualty ng mga alagad ng batas, maging pulis yan. So right now I don't know kung may susunod sa amin kapag nagbigay kami ng directive, whether sa Ombudsman, DOJ or AFP. But ako, sa mga nakikinig sa AFP ngayon, lalo sa intelligence, i-verify nyo rin to. Kasi para tayong loko na kayo inuutusan namin na ipagtanggol ang bansa laban sa armed conflict, laban sa napakatagal ng laban sa armed conflict sa ilan mga komunista. Tapos yung pala, tayo din, sa buwis din pala natin pinopondohan yung mga advocate na itigil nyo naman yung laban. Di ba parang the right hand is saying, alay mo buhay mo para sa bansa. Yung kaliwang kamay naman, nagbibigay ng pera dun sa lumalaban. So it's just crazy, Mr. President. So I hope the AFP intelligence look into this. This is not just a matter of truth in the sense of anti-graft and corruption. This is a matter of survival, of existence, of life or death sa ating mga alagad ng batas, sa ating AFP at PNP. Thank you, Mr. Chairman. Salamat, Mr. SP. Kani-kani ng umaga lang mga kababayan, sabi ni Senate President Pro Tempore Win Gatchalian, wala daw mangyayaring hearing dahil walang resources mga kababayan. Pero natuloy pa rin, napilit pa rin. Bago po nangyari yan mga kababayan, may nangyari po sa baba. Sinundo po ni kapatid ni SP Pokémon itong 18 Marines kasama si Robin Padilla mga kababayan.
At nagkatulukan pa itong si Robin at si John Vic Remulla, mga kababayan. Kung makikita nyo, kung napanood nyo, nag-iisa lamang po doon si John Vic Remulla na hinaharang po yung mga pumapasok na testigo para sa maletang i-deliver di umano sa mga matataas na opisyal ng gobyerno, mga kababayan. Ano ba yung ginagawa ni John Vic dyan? Wala rin palang silbi, mga kababayan. Harang-harang ka dyan, ikaw mag-isa. Baka kung si Director Atibag dyan, ang nilagay mo, baka alam makapasok yan. Nakita mo yung mga tao niya, ginugulpi yung mga umaharang. Dapat yata ikaw ang gulpin ha? Okay mga kababayan, at natuloy na itong ginagawang hearing para sa 18 Marines, mga kababayan. Matagal nang hinihintay ng mga DDS to, mga kababayan. Sabik na silang pakinggan ang dagdag na testimonya, sigurado, mga kababayan. Ang matindi pa rito, mga kababayan, itong bago yung mga binanggit ni Senator Cayetano. Ang matindi nito, si Senator Tito Soto. Siya rin ang nagsabi si Cayetano, pagka nagbanggit ka ng isang pangalan dito, ayun na. Binanggit niya si Senator Tito Soto, si Senator Erwin Tulfo, si Ace Barbers, si Dan Fernandez, si Laila de Lima, si marami mga kongresista ang kumukontra kay VP Sara Duterte, mga kababayan. Si Luistro, itong si Senator Marco Beta, mga kababayan, palagi niyang sinasabi, kailangan patunayan nyo ang mga nakalagay rito. Baka naman sumabit sila, mga kababayan. Ewan po natin kung ano po ang mangyayari sa susunod, mga kababayan, pagkatapos po ng ginawa nilang hearing nito. Hindi rin po nila alam kung kano ang kakahinatnan nila, mga kababayan. Dahil siguro pagkatapos ng ginawang hearing na to, mga kababayan, sigurado magtatago na tong mga 18 Marines, mga kababayan. Dahil po sa nangyari ngayon, mga kababayan, maraming DDS ang siguradong tuwang-tuwa, mga kababayan, at napagbigyan ang gusto nilang marinig. Ang masama lang po nito, mga kababayan, patuloy na naghahati-hati ang sambayanang Pilipino, pati na ang ating mga senador. Nagkakaroon ng malalim na hidwahan. Nagkaagulo na sa Senado. Mayroong kanya-kanyang sariling committee. May dalawang Senate Pro Tempore. Hindi po mabuti para sa ating bayan. Para po sa ating mga Pilipino, lalo na po yung mga salaylayan ng ating bayan. Puro mali-malita na lang pinag-uusapan nyo. Magtrabaho kayo, mga hinayo pa kayo. Pare-pareho lang naman kayong tumatanggap. Pare-parehas lang kayong tumatanggap ng komisyon. Huwag nyo lang paglukoy ng taong bayan. Magtrabaho na kayo.
Okay, mga kababayan, abangan po natin kung may kasunod pa itong ginawang hearing ni Marcoleta at saka si SP Pokemon saka yung parang bodyguard niyang si Robin Pabida, mga kababayan.